Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, ng ngalan kay ating samitin, paanong di tayo ligapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piging. Tayo po ay pinaalalahanan lagi ng Panginoon na sa gitna man ng kalungkutan natin, kung ito'y ating pagdaanan na may pananalig sa Panginoon, ito ay magiging galak. Sa bawat paghihirap natin pinagdaraanan, kung tayo mananalig sa Panginoon, ito ay magiging kaginhawahan. Kaya't sama-sama tayo magtiwala sa Kanyang pagmamahal at habag. Sa mga pagkakataon na tayo nagkulang sa pananalig, dumulog tayo ngayon sa Kanyang awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo, na ipadadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo, hindi ka maaano. Sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Iniikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang asaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggapan nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito,
Ilang araw pang natili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Seria, kasama ang magsawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang hari dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansay na mamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Si Kristo'y laang magtiis ng tagumpay ay nakamit at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya'y pinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig sa ating ebanghelyo ngayon, na kung saan sinabi ng Panginoon na matigib man kayo ng kalungkutan ngayon, ito naman ay magiging kagalakan din naman. At ang buhay natin bilang Kristiyano ay gano'n naman. Kasi ang ating pananampalataya ay puno ng ganitong mga pangyayari na mayroong lungkot pero meron ding ligaya. Merong hirap, subalit meron ding ginhawa. Iyan ay laging pinapaalala na ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Remember yung Beatitudes na kung saan ay anuman ang mga pagdurusa at hirap na daranasin mo, ito ay mayroong katumbas na pagpapala mula sa Panginoon. Ganun at kayo ay blessed, hindi kayo kawawa, kundi kayo ay blessed. Gayon din naman, siyempre, pananampalataya natin mula sa kamatayan, paghihirap sa krus, hanggang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na ito'y hindi naman talaga humantong sa kamatayan lamang, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. At sa atin pong nalalapit na mga pagdiriwang pa, alam natin na andun maarahil
ang lungkot na maramdaman ng mga apostol, ng mga alagad sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, subalit naroon din ang galak sa pagbaba ng Espiritu Santo sa Pentecostes. Kaya ang buhay natin ay ganoon, maaaring may hirap, maaaring may dusa, subalit mayroong darating na kagalakan at gantimpala. God is good all the time. Alam nyo mga kapanalig, kuminsan yung mga iniisip mong lungkot, hirap o dusa, ito pala ay hindi ganoon talaga. Part lang ito ng isang napakagandang kwento ng pagpapala, kaginawahan o tulong at awa ng Panginoon. Noong ako po ay high school, tinawag ako dati ng isang teacher ko, ng advisor ko. Kasi meron kami noong isang kaklase, isang bagong classmate na dumating na iniupo niya sa tabi ko. Naging ka-seatmate ko. And then kinausap ako ng advisor ko. Sabi niya sa akin ay ganito, Leonard, itong bago mong classmate, kasi bago lang siya, di ba? So wala pa siyang ganong kaibigan. Kung pwede, sasama-samahan mo. Tsaka hindi siya ganon kahusay sa academics, tuturu-turuan mo. Ha? Gabayan mo, tulungan mo, turuan mo. Ha? I know na kaya mong gawin yun. E di syempre, ako naman, naging accommodating, syempre, hospitality ek-ek, di syempre, lagi ko siyang kinakausap, ikipagkwentuhan, kasi tahimik eh. Also, mahiyain, and also napansin ko parang hindi niya gaanong naintindihan yung mga pinag-aaralan namin kasi hindi siya laging prepared sa assignment. And then kapag magkakaroon kami ng test, bago ako mag-review on my own, nire-review ko din siya. So, kaya lang, kuminsan, nadidisappoint ako. Paano ko man di madidisappoint? Tinuturuan mo siya ng homework, tinuturuan mo siya noong subject namin. Pagkatapos, lagi nakatingin sa pinto, hinihintay yung mga kabarkada doon sa kabilang section. Naghihintay na makasama yung kanyang mga kabarkada. Sabi ko sa kanya, aral muna, mamaya na yan. Nagmamadali, di ahayaan mo. Ang problema ko, yung teacher, pag nagtanong sa akin, kumusta? Natutulungan mo ba yung bago mong classmate? Sabi ko man sa teacher ko, Ma'am, ang hirap pong turuan Kasi po, hindi naman po nagpo-focus sa studies tulungan mo. Isa yun sa mga pwede mong gawing tulong sa kanya. Paano mo tutulungan po, Ma'am, yung ayaw magpatulong? Leonard, bago yung tao, nag-a-adjust. Hindi naman mukhang nag-a-adjust. Parang ako yung nag-a-adjust Pero sabi nga ng teacher ko, turuan. Kaya tuloy, ako naman, try kong turuan hanggang sa magsawa na akong turuturuan siya. Kasi nga, lagi nagmamadaling lumabas. Sumama doon sa mga barkada. Nung malapit na aming long exam, lumapit sa akin. During that time, busy na ako sa pag-review at paggawa ng reviewer. Sabi niya sa akin, Leonard, tulungan mo naman ako, paki-review mo naman ako. Ngayon pa, ang dami kong ginagawa, may project pa tayo, ano ka ba naman? Yung mga mahahabang oras ko na pwede ko ibigay sa'yo, hindi mo pinapansin. Pagkatapos ngayon ako'y super busy. Pag nagre-review ako, gusto ko naman on my own makapag-review ako. Sabi niya, paano? Di okay lang kung di mo ako matutulungan. Nung makita ko na kayo ko, na parang kawawa, matitiis mo ba? O sige na nga, tara, sige. Reviewin. Ni-review ko. Ayun, sumasakit ang loob ko kasi di ako makapag-review on my own. Napuyat pa nga ako nung gabing yun kasi nga, yung naging oras ko na lang, pag uwi ko ng bahay, doon lang ako nag-review. Naawa sa akin ng nanay ko, 12:00 na, di pa ako natutulog. Hindi ho, magre-review pa ako. Hindi ko pa nag-review kanina. Di ako makapag-review. May iba ho akong nire-review Sabi kong ganoon. Isang araw, ay dumating ako sa classroom, androon yung advisor ko, yung classmate kong iyon, tsaka yung mami niya. Narinig ko, sabi ng classmate ko, si Leonard po iyon. Nagulat ako.
Sinusumbong ako sa mami niya. Pagbukas ng pinto na yon, nakita ko ng advisor ko, Leonard, come here. Napatingin yung mami. Tinignan ako. Titigan ako. Natakot ako. Inisip ko sasabihin niya sa akin na, ikaw ba yung umaapi sa anak ko? Ganoon ang feeling ko. Leonard, halika dito. Ayun, gusto kang ma-meet ng parent ng classmate mo. Pagta sabi ko, good morning po. Sabi kong ganun, hihiya ako. Sabi nung nanay, hinawakan ba naman ako sa braso? Paghawak sa braso, gusto ko nang umiyak. Kala ko kagagalitan ako. Sabi sa akin Leonard, thank you kasi medyo tumaas ang grades ng anak ko, tsaka wala na siyang bagsak. Thank you kasi malaking bagay iyon. Sabi niya ganun. Kasi alam mo yung anak kong ito, na-transfer lang dito dahil ayaw siyang tanggapin dun sa kanyang dating school. Kasi nga, nagpabaya sa pag-aaral. Tatanggapin lang daw siya kung mag-i-improve siya. So thank you kasi nag-improve naman yung kanyang grades. Baka makabalik na talaga siya dun sa kanyang school. Sabi yung ganoon. And then, the next school year, wala na dun yung classmate kong iyon. Ang natandaan ko lang yung pasasalamat na natulungan ko yung anak niya. It turned out that I was so happy. And I felt blessed na kahit paano nakatulong pala ako sa kanyang anak. Although nalungkot din naman ako because hindi kami naging totally close nung classmate kong iyon. Kasi nga, ang feeling ko during that time para akong caregiver, yaya. At during that time nahirapan ako. Pero yung hirap na yon, tuwing iisipin ko ngayon, it was a joyful moment in my life that I was able to guide somebody who was already lost. Kaya mga kapanalig, yung kuminsan hirap na pinagdadaanan natin, sana wag tayong magreklamo. Sana wag nating isipin bakit ganito, puro ganito, bakit ko pinagdaraanan ito. Because kung anumang kalungkutan meron ka ngayon, kung ikaw ay patuloy na mananalig sa Panginoon, at gagawin mo kung anong mabuti at tama, iyan ay magiging kaginhawahan. At anumang kabiguan meron ka ngayon, that will turn into joy. Amen. Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan niyang labis na minamahal.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Pinaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan. Mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong na iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo pang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinubin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaloy kami, Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na naikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, ligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sigipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, ipakita ang Panginoon At sumayrin. palain po kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, veceri panis ostium, bella premun hostilia, darum auxilium, unidrino et Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sit et terminum, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se aventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalininis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament, O